So, ayun class, bali marunong na tayong gumawa ng data frame. Subukan naman natin ngayon mag-install ng data frame. Bali, ang gagawin ko, maglalagay ako ng, okay, gawa muna tayo ng script. Then, paste ko na muna yung mga code na ginawa ko. So, may pre-code na ako na ginawa dito. Bali, explain ko na lang yung mga codes. Dito, in-install ko lang yung mga package. Bali, pwede nyong gawin to, tapos control enter isa-isa. Or pwede naman kayo pumunta sa package, tapos install, tapos Archagel. Yan, hanapin lang natin yung Archagel, tapos install. Then, may Archagel na tayo. Na-install na natin yung mga package, Archagel, Arrow, SF, Lubridate, OpenXL, SX. Bali, yung Archagel, package siya na kailangan para makakuha tayo ng data sa Kagel. Tapos yung Arrow, siya naman yung ginagamit ng Archagel natin. Kailangan siya ng Kagel para makakuha siya ng data frame. Ganon din yung SF. Tapos yung Lubridate naman, ginagamit natin siya para makakuha ng date or para magamit natin yung command na year, month, date na command. YMD. Tapos yung OpenXL SX, siya naman yung gagamitin natin para ma-open natin yung Excel files. So, pinakaunang gagawin natin after natin ma-install yung mga package, i-run natin siya. Kuwari, library Archagel, i-control enter lang natin siya. Pero ito kasi na-run ko na to. Kumbaga, kuwari, wala pa siyang run. Mangyayari sa kanya. Set at saka Archagel na ba tayo? Hanapin ko lang yung Archagel. Ayan. Bali, wala pa siya nakacheck. So, simula, pag magraran tayo ng library, pwede natin gamitin siya na ganyan, control enter. Tapos, pag hinanap nyo yung package dito sa yung pangalan ng package na ingaran natin, makikita nyo na mayroon siyang check na Archagel. Tapos, yung Arrow, wala pang check dahil di pa natin siya niraran dito. Pwede naman natin na mano-mano na i-check na lang yung Arrow saka yung SF, pero hanapin nyo pa. Pero para mas mabilis, gumamit na lang kayo ng library na function. Bale, gagamit lang, type nyo lang library, tapos open parenthesis, tapos at saka close parenthesis. Sa loob ng parenthesis, lalagay nyo yung package na gusto nyong i-run. Set, update, open, CLS. Check ko lang ulit kung ano yung mga nakacheck sa akin. Lubridate, open Excel, SF. Yan. So, naka-open na siya. And then, subukan natin mag-import ng data. Yung import ko ng data is galing kay Sheena Batra. Tapos yung pangalan ng data natin is Facebook data. Control enter natin. Tapos hintayin lang natin. Nagraran siya. Hanggang sa mawala yung stop na symbol. Ayun. Lumabas na sa environment natin yung data frame. Click lang natin to, makikita natin kung ano yung laman ng data frame tapos para mas makita natin siya ng maganda, mas maayos, click lang natin yung box na symbol or yung data frame symbol para lumabas siya. Ayan. Ito yung data frame natin. So lumabas na siya, i-analyze naman natin siya. So yung age niya, mayroon tayong user ID sa columns, user ID, age, date of birth by day, date of birth by year, by month, gender, tenure. Yung tenure, yun yung kung gaano na siya katagal na nag-Facebook. Bali, yan yung ibig sabihin ng tenure. Tapos friend count, friendship initiated. Ang ibig sabihin naman ng friendship initiated, kuwari, nag-friend request siya sa iba, biglang magkakaroon siya ng count dito. Kung gaano karami na yung friendship na
Bali, in-add niya sa Facebook. Yun naman, pag siya yung in-add, hindi siya nabibilang dito. Sa friendship count siya kung in-accept man niya. Bali, ayun. Yan, makikita niyo naman yung mga columns ng ating data frame. So, sa age, 14 years old, tapos pinanganak noong 1999. So, tingin ko hindi updated yung data natin. Ang una natin gagawin is i-update natin. Kasi parang, ano ba ito? 13 years ago ba? 2000, tapos 13. So, parang 2023 pa yata siya ginawa. Then, para i-update natin siya, set natin yung age, alisin natin yung age. Bali, df, tapos yung function na $sign, tapos yung age. Set natin siya, equal natin siya sa null. Ito na lang, equal null. Mas familiar ako sa equal kaysa sa greater than hyphen. Pag in-control natin, in-control enter natin, mawawala na yung age kasi sinet natin sa null. So, lipat tayo sa data frame, makikita nyo sa column, wala nang age. Kanina, nakita nyo naman may 14 na age. So, next step natin is gawa tayo ng date of birth na data frame. So, ang ibig sabihin nito is DOB, date of birth. Tapos, set natin siya sa YMD, year, month, day. Tapos, ipe-paste natin yung data frame ng date of birth by year, by month, at saka by day. So, i-control enter natin. Tapos, after niya mag-run, lipat ulit tayo sa data frame natin. Tingnan natin kung lumabas na yung date of birth. So, bandang huli, ayan. Kita nyo may date of birth na tayo na column. Next step natin, para makuha natin yung age niya ng bawat user natin, gawa tayo ulit ng age data frame. Tapos, lalagyan natin ng $sign, tapos age equal sa floor ng time length. Ibig sabihin lang yan, para kasi yung floor ginagamit siya pag integer yung kakalabasan niya. Bali, pag floor, magiging lagi siyang whole number. Tapos time length, tapos interval ng date of birth, saka ngayon. Bali, yun today, ibig sabihin yan ngayon. Tapos yung years, ilalagay na yung, kumbaga, para malaman natin na pag kinuha kasi natin yung interval ng today at saka ng date of birth, pwedeng ilagay niya kung ilang days. So, isa-set natin siya as years. Dahil age nga yung kinukuha natin. Then, control enter lang natin. Punta tayo sa data frame. Tapos, punta tayo sa huli. Ayan, makikita nyo na yung age niya. Bali, updated na yung age natin. Kanina, 13 siya. 14 pala. Dahil 2018 pa yung data. Ngayon, naging 25 na siya. So, yun lang muna. See you in the next video.